kung plano o pinapahintulutan talaga ng Panginoon ang nangyari. Plano yan. Plano talaga. Plano talaga ng Antichrist yun. Kasi wala sang pan eh. Wala sang choice kundi mandamay ng tao. Mandamay talaga siya ng tao. Okay? Kasi kung mabalitaan nabanggit ko sa Matthew po, ang impyerno para po yan sa mga anghel, sa mga fallen angels at kay Satanas. Hindi para sa mga tao yan. Kaya lang, ganun lamang katindi ang galit ng mga anghel na ito. Kasi nasinano ng Nagkatawang tao kasi si Jesus Christ, hindi nagkatawang anghel. Kaya matindi ang galit ng Diablo na ito. Si Satanas, anghel yan, fallen angel yan, cherubim yan. Kaya matindi galit niya sa tao. Kaya gagawin niya ang lahat para matukso ang tao, para madala niya ang tao lahat sa impyerno. Yan ang plano niya. Kaya nga, bumabato siya ng mga maling mga turo. Maling mga aral. Ito pa po, tingnan nyo ha. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. And now you know what withholdeth that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity, pansin niyo yung verse 7 ha. For the mystery of iniquity, ano yung mystery of iniquity? Yun po yung pagre-reveal na ni Antichrist. Okay, sabi niya, don't already work, only He, sino yung He? Which is the Holy Spirit. Only He who not let will let until He be taken out of the way. Ganito po yan mga kapatid. Pag kinuha na po tayo ng ating Panginoon dito sa presensya ng sanlibutan ito, nasa langit na po tayo. Magkaroon po ng event dito sa lupa, yung 3.5 years, peace. Kaya nga dito, yung pinag-aralan natin, kalahati pa lang ito. Kalahati pa lang ito. Kaya ito po, magpapakilala na po si Antichrist na siya yung kalaban ni Jesus Christ, si Antichrist. No? Pero ito po, nakakalungkot. Ang banal na espiritu po, hindi na po kikilos sa panahon na yan. Hindi na po siya kikilos. Pinutol ng Holy Spirit yung power niya para makonvict yung mga tao diyan sa panahon na yan. Kaya karamihan po diyan magpapatatak ng 666. Hindi po, bibira lang magpapugot ng ulo diyan. Kasi alam niyo po anong mangyari po. Kung mababasa niyo po yung book of Isaiah, nandoon, liligligin tayo. To be shaken, liligligin po tayo doon. Tapos, yung mga bundok, magsilipat sa isang lugar, no? Magkaroon ng matinding mga earthquakes. Magkaroon ng matinding mga earthquakes po doon. Tapos, ito pa, magpa-ulan ng apoy. Mga bulang apoy na yan galing sa kalawakan, mga asteroids. Kasi bukas na yung layer ng kalawakan natin, mabilis na po papasok yung mga asteroids sa atin, mga apoy na dambukala na yan. Okay? Tapos, ito pa po. Kaya ang kalagayan po ng mga tao doon para silang mga lasing na ibig sabihin, wala silang direksyon. Talagang punong-puno sila ng tindi ng pressure ng mundo. No? Bakit? Bakit nangyari sa kanila yan? Kasi nga, wala nang pagkilos ng banal na espiritu. Wala na po nagpo-comfort sa kanila doon. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, kapag may problema tayo, may mga circumstances tayo, naiibsan yung mga kalungkutan natin. Kagaya nito, may pandemya tayo. Bakit naiibsan ang kalungkutan ng mga Kristyano? Kasi nga may Holy Spirit na nagpo-comfort sa atin. Mayroong Word of God na nag-encourage sa atin. Mayroong mga kapwa Kristyano na nagpipray sa atin. Sa panahon ng tribulation, wala po. Wala na po yung mga kapwa nating Kristyano doon. Puro na po mga sinful mankind po doon na maiwan. Yan ang pag naiwan pala ganyan. Mababaliw na sila. Mababaliw na po sila doon. Masisiraan sila ng bait. Kaya nga, parang nahilintulad sila sa isang lasinggiro na parot pa rito, papunta roon, para wala silang direksyon sa buhay.
sa tindi ng hagupit ni Antichrist, no? Pupunta ka ng bundok, anong gagawin mo doon? Ha? Ililipat nga yung bundok sa San Jose, eh. Paano po, Pastor, yung mga Kristiyano na nag-backslide na hindi bumalik? Madala ba sa rapture? Hindi po. Ang sabi nga dito sa aklat ng 2 John, verse 8. Sabi dyan, no? Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Ano po ibig sabihin yan? Para po yan sa mga backslider. Kaya nga bago ka tumanggap kay Jesus Christ, galing sarili mo, after na tumanggap ka kay Jesus Christ bilang sarili mong tagapagligtas, isipin mo ng ikapitong bisis yung gantimpalang inilaan para sa iyo ng Diyos. Kasi mahigpit ang babala ni Apostol John, look to yourself, huwag mong tingnan ng sarili ng iba. Tingnan mo yung sarili mo. Pero okay lang naman maligtas. Kahit wala naman reward. Basta maligtas ka. Hindi maganda po, sis. At least hindi ka mapunta sa impyerno. Opo, hindi ka nga pupunta sa impyerno po. Kaya lang, mayroon kang tinatawag na remorse. Pero hindi ka madala sa rapture talaga. Hindi. Magkasama ka sa... Halimbawa, namatay ka ngayon po. Hindi. Ganito po yan para hindi tayo malito. Halimbawa, nag-backslide siya ngayon. Hanggang sa rapture, Backslider siya. backslider siya. Hindi siya nagbalik loob. Hindi siya na nabalik loob. Makasama po siya sa rapture. Kaya wala lang siyang gantimpala. Wala naman yung bahay niya. Ibig sabihin, Pastor, janitor nasa sa langit. Ha? Janitor. Parang ganun. Hindi. Hindi ko may explain sa inyo. Pero para sa akin, mayroon din siyang mansion eh. Pero wala naman. Walang laman lang. Walang gamit. Walang gamit. Parang ganun, no? Okay lang Halimbawa. kasi ang mahalaga kasi Hindi okay sis eh. Hindi Hindi ka talaga. maligtas. Yan ang privilege na binigay ni God. Pero hindi okay yan eh. Kasi iba talaga yung may reward ka, iba talaga yung pinaghirapan mo, pinagpagalan mo. Iba talaga eh. Kaysa wala ka. Bari, halimbawa, may na-apply ka. May isama mo lang siya sa church, pero may mangga, yun lang, okay na rin. May reward ka na rin. Hindi, mas the best pa talaga kung siya talaga ay Nagpatuloy din. nagpapatuloy. Kasi para po sa bunga ng pananampalataya mayroon siya. Kasi hindi po imposible po ang isang Kristiyano na pinananahanan ng banal na Espiritu na hindi magbubunga. Magbubunga po yan. Kaya sabi ng Bible, for the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, temperance. So magbubunga yan. Yan ang mga bunga niyan, spiritually. Physically naman, may bunga pa rin. Una, hindi siya magkakasakit. Patuloy pa rin siya naglilingkod sa Panginoon. Yan ang mga bunga natin, physical. No, hindi sa pagtanda mo, hindi ka kalbo, hindi ka panot. Tapos yung mata mo, hindi na lumalabo. Blessing at spiritual, physical. Di ba? Yan po. Kaya ito, advice na yung Apostle dyan sa atin. Sabi niya, look to yourself that we lose not those things which are brought, but that we receive a full reward. So, may pag-iyak po sa langit po. May pag-iyak sa langit. Mayroon kaming kapatiran sa church. Hindi ko na babanggitin ang pangalan, no? Nag-backslide po. Ilang beses na namin binabalik-balikan hanggang sa umantong sa kanya yung kamatayan. No? Alam niyo po ang kinamatay niya, very simple lang. Malabong tubig. Hanggang dito lang yung tubig. Pero nalunod, hindi marunong lumangoy. Dinamay niya kay pinsan niya. Namatay silang dalawa. Pinilit namin manumbalik sa church, pero anong ginawa? Patuloy siyang lumalayo. So, ang tanong doon, nung namatay siya, pastor, pupunta pa siya ng langit? Yes, pupunta siya ng langit. Pero yung
reward niyan, lose lahat yun. Wala na lahat. Nandun siya sa langit, pero wala siyang gantimpala. Okay. Kaya sabi ni Sister Lo, okay lang. Pero hindi. Sanay naman tayo sa hirap sa Iba po sis, pag nasa langit ka na. Iba yun. Iba dito sa lupa. Kaya ma-appreciate mo talaga kapag nasa langit ka na. So, yan po. Mabasa niyan sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3. May pag-iyak po talaga. Kapatid. May pag-iyak. Sabi diyan, basahin ko lang for the sake of time. Sabi diyan, verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of that sort is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Ibig sabihin, mawala na po yung reward. Pag nasunog yung pinag-ipunan niyang gantimpala, sabi niya, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. Ibig sabihin, pupunta pa rin siya ng langit. Kaya nga sabi niya, pero sabi niya, he shall suffer loss. Ibig sabihin, wala total yung kanyang mga pinaghirapan. marami So yan po, mga kapatid, no? Kaya may pagluha pa rin kahit sa kabilang buhay. So ganyan po yan mangyayari sa after ng 3.5 years. So kapayapaan muna po, no? Ibig sabihin po ay lahat bibigyan ng solusyon ni Antichrist lahat po ng mga problema ng mundong ito. Opo. Susolve niya lahat yung mga pangailangan ng tao. Pero pagdating ng pagkatapos ng 3.5 years, papasok ulit ng panibagong 3.5 years. Doon na po marireveal si Antichrist na siya ay si Antichrist. Balik po tayo doon sa pag-aaral natin kanina. Dito na po, magre-reveal na po siya dito. Ito po nakakatakot na yan. Kasi yung pagiging maamo niya po, papalitan ng kabagsikan. Akala natin, siya si Jesus Christ, yun pala ay papalitan na ng kabagsikan. Ito na yan, verse number 8. Sabi niya, and then shall that wicked be revealed. Yun na, pakinggan niyo po ito. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. Kaya po, sa madaling salita po, magkaroon na po ng matinding patayan, nagutom, papasok na po yung magpapakita na po yung 4 na kabayo na kung saan ay iba-iba ang mga dala-dala nilang mga salot. Okay? Basahin niyo sa Revelation chapter 16 na niyo po Or na lang natin, basahin na lang natin. Pansinin niyo po ito, matindi ito. Sa verse number 1 ng chapter 6, sabi niya, and I saw in the Lamb open one of the seals, and I heard, as it is the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Kaya po, lahat ng mga bansa po, sasakupin niya. Siya po yung nakaupo sa puting kabayo na po, hindi po yan si Jesus Christ. Siya po yan si Antichrist. Okay, naalala niyo po sa Book of Daniel, mayroon 10 sungay. Tapos doon sa gitna ng tigli-5 sungay, may nakasibol doon na maliit na sungay. Powerful yun. Makapangyarihan po yung sungay na yun. At ang simbolo nun si Antichrist. At yung tigli-5
nasa paligid niya, 5 nasyon po yan. Nandyan yung Ethiopia, nandyan yung Edom, na kasama niyan, no? Cambodia, no? Yan po yan. 10 mission po yan, pero yung maliit na sungay na yun, very powerful pala siya. Siya yun si Antichrist. Ito ngayon, siya na ngayon. Sa pagdating sa tribulation period po, ito na ngayon siya. Siya na ngayon nakaupo. Sabi diyan, and he went forth conquering and to conquer. Ibig sabihin, sasakupin niya lahat talaga yung mga nasyon. Opo, sasakupin niya lahat. At ang sabi diyan sa verse 3, and when he had opened the second seal, I heard the second beast say, come and see. And there went out another horse and was red. And power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. And that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. Tingnan niyo po Hindi nagkaroon ng kapayapaan. 3.5 years. Magre-reveal ngayon to yung puting kabayo at ang pulang kabayo. Mayroon dyan dito maputlang kabayo. Mayroong maitim na kabayo. Mayroon silang mga daladalang mga sumpa. Okay? Makikita natin dyan, ang nakasakay sa pulang kabayo, lahat ng mga papasok sa tribulation period, papatayin niya sa pamamagitan ng great sword. Ito pa. Verse 5, and when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see, and beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him, and had a pair of voice in the midst of the four beasts, say, I may show it or daily. Sa madaling salita po, tagutom naman po dala nito. Itong red naman, gira. Gira naman po. Okay? Ito naman po ang nakasakay sa puti. Yan ang pananakop naman po siya. Mananakop invasion. Kaya kasama na diyan yung China. Diba? Ang ginagawa ng China ngayon So ito po yung gutom. Famine. No? Kaya alam niyo po, nakakatakot po. Tapos ito pong panghuli yung pale horse, yung maputlang kabayo. May maputlang kabayo pala. Salot. Sabi diyan, ang dala naman ito ay kamatayan at impyerno. So alam naman natin kung sino yan, mga kapatid. Malamang si Satanas na po yan. No? Grabe, si kamatayan na po yan. Puro kaluluwa na po niya na dadaling ka niya sa impyerno. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ano pa po mangyayari po in the future after ng 3.5 years? Hindi lang po yung mga patay na hindi kayang takpan lahat, no? Kasing taas ng liig ng kabayo ang dugo ng mga tao. Ibig sabihin, kapag ganun kataas, ibig sabihin na maraming mamamatay. Trillions of people mamamatay. Can you imagine, ipansinin niyo po, in one angel lang, kaya pumatay ng 185,000 katao. In one angel lang, ang dami ng mga anghel. Daming galamay ni Antichrist. Daming galamay ni Satanas. Di ba? Daming 1/3 ang sumama sa kanya ng mga anghel. Di ba? Hindi pa kasama yung mga rebelde sa bundok. Gagawin niya rin po yung sundalo yan. Hindi ka pwedeng mamundok, hindi ka pwedeng magpunta ng yungib. Bakit? Nandun yung mga rebelde. Gagawin ni Antichrist na sundalo yun. Kaya hindi ka pwedeng mamundok. Gugutom ka doon. Ito pa po. Kung mababasa niyo po sa Isaiah chapter 26, verse 20, 21, 34, chapter 34, verse 1 to 10, and chapter 42, verse 13 to 14, doon yung po makikita ang mga araw, mga buwan, at mga bituin ay magdilim. So, ibig sabihin, yung mga heavenly bodies, mapupundi ang kanilang mga liwanag. Kaya pag madilim ng kalimitan, matakot ka. Kung anong mangyari. Sila na yun. Diba? Grabe.
Tapos yung mga, siyempre, yung iba naniniwala sa mga alien, di ba? Iba naniniwala sa mga tao sa kalangitan, no? Mayroong nga nagsabi, no? May tao sa Mars, no? Madidissolve. Siyempre, may mga ibang planeta talaga, baka may mga nakatira talaga dyan. Pero lahat yan madidissolve. Sabi ng Isaiah chapter 26. No? Tapos ang mga bituin, magkalaglagan. Pupunta yan sa mga dagat. Pupunta yan sa mga inumin natin. No? Kaya hindi mo pwedeng inumin yung mga tubig. Mamatay ka rin. Diba? Isipin mo, ang bituin kasing laki ng Pilipinas. Babagsakan ka ng bituin dito. Tunaw ang Pilipinas. Diba? Ganun kalaki ang mga bituin. Hindi lang, mas malaki pa dyan sa Pilipinas. Ang bituin. Diba? Para sila mga igos nagsilaglagan, mga kapatid. No? Kaya, dun sa chapter 51, verse 6, kasi alam niyo po, pag pinag-aralan yung book of Isaiah, parang buong aklat na rin po yun eh. Simula, kasi ang kanyan, 66 chapter po siya. Excuse me. Simula chapter 1 hanggang chapter 27, yun po ay patungkol sa Israel. Pinag-usapan doon. Tapos simula 28 hanggang 66 na yan, ay patungkol na yan sa pan. Diyan mo na matutunan patungkol sa mangyari in the future. Yun, mga kapatid. Kaya dito sa chapter 51 verse 6, chapter 63 verse 1 to 6, chapter 66 verse 1, 5, and 16, ito po, makikita nyo po roon, ano po, basahin nyo na lang po, no? Wala tayong oras, no? Marami pong pumunta ng mga bundok, mga yungib, basta may mga butas po doon sa bundok na yon, anumang klase mga butas, may mga sinkholes ma doon, magtago man sila doon, hindi sila makatago. Hindi sila makapagtago. Kasi po, susuyurin pa rin po sila ng mga sundalo ng Antichrist. Huhuligin. So dito po, sa pinag-aralan natin, sa bandang huli po ng ating pinag-aralan, hindi ko man ma-elaborate sa inyo lahat, no? Pero ganun po talaga ang mangyayari. No po, mayroon po matinding kapighatian na mangyayari. Hindi ka pwedeng bumili kung wala kang 666. No po, magugutom ka, mamamatay ka. At ang nagdadala ng gutom, alam nyo na po kanina, yung black horse. Di ba? Talagang magugutom ka. So, kailangan magpatatak ka ng 666. Pero dahil wala na pong pagkilos ng banal na espiritu doon, karamihan po doon nagpapapugot ng ulo. Pero hindi mo maisip magpapugot ng ulo. Bakit? Kailangan ka makasurvive. Kailangan ka makasurvive. Pero, kailangan mo pa rin magpapugot ng ulo. Ang tanong doon, may isipan mo pa ba magpapugot ng ulo sa panahon na yan? Dahil wala nang pagkilos sa banal na espiritu. Sa panahon natin ngayon, mahirap nga mangaral ng salita ng Diyos eh. Dahil panahon pa ng pagkilos ng banal na espiritu. How much more sa panahon na yan? So, para sa atin po mga kapatid, ito lang po ang mangyayari sa atin. Verse number 13. Ito challenge po sa atin. Sabi niya, but we are bound to give thanks always to God for you. Brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Whereunto He called you by our gospel to obtaining of the glory of our Lord
Jesus Christ. Mga kapatid, kapag tama ang pananaw natin sa Ebanghelyo at tama din po ang pananaw natin sa kabanalan ng Diyos, at tama din po ang pananaw natin sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi mangyayari sa iyo na maiwan ka sa tribulation period. Hindi mangyayari sa iyo. Hindi mo mararanasan yung maranasan itong mga maiwan sa tribulation period. Kaya, kung ikaw man, nagda-doubt ka dahil naging baptist ka, no? Pagdudahan mo yung religion, pero huwag mong pagdudahan yung relasyon mo sa Diyos. Napakalaga yun. Kasi maraming baptist, hindi ligtas din. Nagsasabi silang baptist sila, pero hindi sila saved. Hindi nila naintindihan yung tunay na pamamaraan ng kaligtasan. Kaya maliwanag po, sabi ng ating writer po dito, no? Because God had from the beginning chosen you to salvation through and sanctification of the Spirit and belief of the truth. Napakasimple po talaga eh. No, napakasimple po talaga na mahalaga talaga ang soul winning. Mga kapatid. No? Tama nga, mayroon na, di ba, na-post ko sa inyo. Sa panahon natin ngayon, no, dahil wala ho tayong kakayanan pumunta po sa mga tao, kung may pagkataon tayo makapunta sa kanila, makapag-share tayo ng Word of God, purihin ang Panginoon. Pero, dahil sa pandemyang ito, gamitin po natin yung social media para makapag-share po tayo ng Ebanghelyo. No? Hindi pa huli ang lahat. Ito yung pamamaraan ng Diyos na maunawaan po nila kung anong uri ng kaligtasan mayroon po sila at anong uri ng kabanalan mayroon sila at anong uri ng katotohanan na mayroon po sila. Kasi maliwanag sabi ng verse 14, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Kaya maliwanag. Lagi sinasabi ng Bible ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel in every creature. Diba? And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, out of the Samaria, and to the uttermost part of the earth. Kasi alam niyo po mga kapatid, kapag may naiwan na mga, sabihin natin, baptist sila, pero naiwan pala sa tribulation, nakakalungkot, no? Pati pastor, naiwan. Baptist yun, Baptist pastor naiwan, no? Halimbawa ako. Halimbawa ako naiwan. Yan. Ito po, ito ang daranasin nila, mga kapatid, no? Ay talagang madudurog yung puso nila. Madudurog yung puso nila, pero mo, yung nanay mo, gagahasahin ng mga sundalo ng Antichrist. Uli kaya, yung anak, gagasahin niya yung nanay niya. Kasi pag hindi mo gagahasain, pupugutan ka ng ulo, papatayin ka ng Antichrist, papatayin ka ng sundalo ng Antichrist. No? Yun ang kanila. No? Kaya talagang parang madudurog yung puso mo, makikita mo itong mga mahal mo sa buhay, mga tao dito sa mundo na ganun ka lupit yung pag-atake sa kanila ng Antichrist, no? At sabi pa dito ay maka-experience po sila, no? Kasing experience ng isang babaeng nanganganak. Di ba? Salamat nga kayo, yung iba dito si Sarian, di ba? Medyo hindi masyado mahirap sa panganak, pero yung iba talagang dadaan talaga sa pag-iri. Hirap pa. Di ba? Oo, ganun katindi ang hapdi na maranasan sa tribulation period. Masigit pa dyan. Yung babae ng anak. No? Tapos hindi ka makakaranas ng kasiyahan dyan. Walang kasiyahan dyan sa tribulation period. Wala. Tapos ito pa. Lahat ng mga bundok, magsibuwalan lahat yan. At tatakpan yung mga namamatay na mga
Tapo. Nakatakot. Naalala ko tuloy yung Yolanda. Doon sa ilalim ng barko. Marami palang namatay doon sa ilalim ng barko na yun. No? Dinaganan sila ng barko. Diba? Pero ito po, bundok. Magsipulaps ang mga bundok. Lahat ng mga bangkay dyan sa paligid. No? Para sila mga isda na, nakita mo ba isda na, nagsimatay mga isda? Yan. Babagsakan ng bundok yan. Lalo kang mababaon. No? Nakatakot. Ganyan po mangyari, mga kapatid, no? Mga dagat, mga islands, mawawala. Kaya Pilipinas po, mawawala sa mapa yan. Kasi islands lang po tayo. No? Mawawala po yan. Kaya nakakalungkot yung mga nag-i-invest po dito sa Pilipinas. No? Yan. Mawawala po yan sa mapa yung Amerika. So, yan po ay hindi na po natin maranasan yan. O rin ng Panginoon, amen? Hindi na po natin maranasan yan. Kaya lang, magkaroon po sana tayo ng compassion. Kasi hindi natin maranasan yan, paano naman yung mga natin sa buhay na maiwan dyan? So, wake up call para sa atin ito ngayon, na kung may opportunity tayo na makapag-share ng tamang ibanghilyo, napaksimple lang naman ibanghilyo eh. I-share mo lang yung pagkamatay ni Kristo, pagkalibing at muling pagkabuhay, ibanghilyo na po yan. Diba? Saka na lang maturuan sila about the glory of God o about glorification. Pero ang mahalaga sa kanila ngayon, salvation. Kasi mahirap po pag naiwan sila sa tribulation period. Ito yan mga kapatid. Taas ang kamay maiwan dito sa tribulation. Wala, di ba? Wala, di ba? Oh. Wala talaga. Pero ang tanong, kasama ka ba dyan sa rapture? Yan ang tanong doon. Kasama ka ba sa rapture? Ikaw at ang Diyos ang nakakalam niya. Hindi ako pwede mag-judge sa inyo niya. Diyos ang nakakalam. Kaya, bago ka matulog, secure mo kay God lagi yung salvation mo. Lord, maaaring naipaliwanagan man ako ni Pastor patungkol sa kaligtasan ko, pero mas mahalaga Panginoon na kayo mismo ang magsiyasat ng aking mga puso. Kung ano ako sa harapan ninyo. Mahalaga po yan mga kapatid. Kasi sa darating na tribulation period po, walang kamag-anak dito. Walang kaibigan. Mahirap. Walang pastor ang tutulong sa inyo. Pwedeng palakad. Hindi pwedeng ipalakad. Walang fixer. Walang fixer. Walang fixer dito sa panahon na yan. Bahala ka, kung maiwan ka, kung makuha ka ng Panginoon. Diba? Kaya napakasimple po yung sinabi ni Apostol Pablo dito. No? Kung tama ang kaligtasan mo, tama ang pananaw mo sa kaligtasan at tamang pananaw mo sa katotohanan, kaya hindi ka maiwan dito. Pero kung ikaw ay kaligtasan may mali, Paano po? sila hindi ko man mahusgan sila, pero kung talagang tunay silang ligtas, magpatuloy sila sa katotohanan. Kung tunay talaga silang ligtas, magpatuloy sila sa katotohanan, pero sila nagpapatuloy sa religion nila. Alam niyo bakit? Yung tinuturo nila, si Kristo hindi